Hello mga boss, kumusta? So meron ako ditong ADB 160. So hindi siya umaandar. Ang problema, namatay yung battery. Tapos yung emergency key niya nasa compartment. At hindi mabuksan yung compartment. So ngayon gagawin natin ng paraan. Susulitin natin yung lock ng seat para makuha natin yung battery at ma-check natin. Ayan yung may-ari kasi wala naman dito sa Pilipinas. Naiwan lang to dito ng nakatambak. Ayan, kung mapapansin nyo, puro likabok at sapot. Bagong bago pa. Ayan. Puro likabok na. Pwedeng sulutin yung lock kapag tinanggal tong rear fender. Ayan. Based sa aking research. Okay, ito yung susi niya guys. Ayan, may power naman tong susi. Problema, ayaw talaga. Walang power. Ayaw talaga ho. Okay, try na natin tanggalin itong rear fender. Kasi yung magnet ng emergency key, napakahirap pulaan. Sasakit lang ulo mo dun. Meron siyang dalawang screw dito, dalawang clip dito, tapos dalawang clip sa likod ng fender at isang screw dito sa baba. Tanggalin na natin to. Tapos pwede na natin siyang hilahin. Meron siyang, ayan, may mga wire na nakalagay. Unclip lang natin yan. Pati na yung isa. So, tapos unplug ko lang tong wire ng plate light at signal light. Ayan. So, pwede na natin itong tanggalin. Meron siyang apat na 10mm bolt. Okay. Last bolt. Okay. Ayan. Kaya namang ilusot pala. Tapos, check ko lang kung may access na tayo dun sa seat lock. Yun ang mahirap ipakita. Ito na yung pinaka-seat lock niya. So, pag binuksan nyo yung ADB, may makikita kayong maliit na spring dito. So, yung dulo ng spring, ipupush natin papunta sa left, ay papunta sa right. Tapos, tignan natin kung mag-unlock, ano? So, ipapasok ko itong maliit na screwdriver ko dito sa pinakadulong part ng maliit na spring na sinasabi ko. Tapos, ipupush natin. Ayun. Nag-click, diba? At ayun, nabuksan na natin. Ganun lang siya kadali. After niyang mag-click, na-open ko na siya. Ayan. So, kapag naka-lock position, push lang natin to. Ayan. So, nandun yung spring. Ito, ilulusot ko yung screwdriver dun sa sinasabi kong dulo ng spring. Huwag sa mismong spring, ayan. So, kapag naipasok mo na siya dyan, ipupush natin siya papuntang right at mag-unlock na yan. Diba? Okay. So, andito yung emergency key natin. Ito yan. Tapos, yung battery natin dito. Ayan. So, ito yung battery niya guys. Chinek ko yung voltage. Mataas naman. So, nasa, ayan, 12.9 pa. Napakataas pa. Pero, wala siyang power. So, in-unplug ko siya. Tapos, chinek ko na rin yung mga fuse. Wala naman din putol. So, in-unplug ko siya. Tapos, isalpak ulit natin. Try natin kung may mangyayari.
So, nagtataka ako bakit may bigas dito sa compartment. Napapaisip ako baka nginat-ngat pa ng daga yung wire. Pero check muna natin. Ayun, kumislap. Kumislap na siya. Kanina walang kislap eh. Try natin kung may power na. Bakit kaya siya biglang hindi umandar? Yun ang tanong. Ito yung susi. Press lang natin. Yun. Yun, may power na tayo dito sa switch. Switch on. Start natin. So ayun guys, umandar na. Ganun lang pala. Kala ko sira na yung battery. In-unplug ko lang yung battery tapos pin-log in ulit. So ayan mga boss, umaandar na siya ng maayos. Naibalik ko na yung mga binaklas natin kanina. Ayan. Wala na siyang problema. Kahit ilang beses pang patay sindi. Okay. Ma-under din naman yung mga ilaw lahat. Pati busina. Okay naman. Di naman siya namamatay kapag ginagalaw itong manubela. Pero i-monitor muna natin. Sa tingin ko, kailangan lang talaga niyang i-restart yung power. Dahil matagal siyang natambak. Maybe, ganon. So, ayan. Test drive ko muna sa bayan. Tapos, tingnan natin kung meron pa rin problema. Okay mga boss, so nakabalik na ako sa test drive natin. Malayo-layo din yun. Wala naman naging issue. At mukhang yung battery terminal lang talaga yung naging problema. Need lang niya ng linis. Tapos nilinisan ko na rin yung panggilid. So ayan, maayos na siya. Wala nang issue, maandar na lahat. Maandar naman lahat ng mga ilaw. Wala namang mga warning indicator na nagpa-flash. So ayan, hanggang dito na lang. Ride safe sa inyong lahat.